Hi fellow viewers to everybody. Good morning. My name is Steve. Steve Hoong is my complete name. For those who don't know me, I am the former depositor of Bangko Pilipino Dumaguete branch. Okay, my next video is yung mga uh, yung mga nabiktima na problema sa bank account ng Bangko Pilipino. Meron akong conclusion kung totoosin kahit sarado na siya for the second time. Ang tinutukoy ko ay ang Bangko Pilipino na meron akong sariling conclusion. I therefore conclude that Bangko Pilipino, to be honest, speaking, sa lahat ng savings bank sa Philippines, kung totoosin na, to be fairness, kahit sarado na siya for the second time, kahit ikumpara pa na ibang bangko, ang Bangko Pilipino ay proven na matatag na bangko kahit sarado na. Kasi deep in my heart, matatag talaga eh. Naulanan lang ng batikos. Yes. Ang first closure ay napatunayan na nagkaroon ng illegal closure ng walang basihan. Nang ma-check ko ang assets, financial resources, talagang yung time pa ni former President Ferdinand Marcos Sr., yung 1985, bago pa yung EDSA 1, People's Power Revolution, ay 4 billion pesos. 4 billion pesos. Okay, ito namang second closure, yung 2011, para sa akin, duda ko hindi 8.4 billion eh. Yan ang pinalabas ng Bangko Sentral na ang kanilang assets ay 8.4. Para sa akin, barat. Kasi kung meron silang positive assets na 1.6 billion, so lagpas ng 8.4. Lagpas talaga. So, kuan siya. Estimate ko more than 8.4, mga $30 billion plus. 30 billion plus. So, ibig sabihin, hindi siya lugi. Kasi, pinalabas nila 8.4. Syempre, di ba? Tayo mga viewers, tataka din. Bakit ganun, di ba? So, yun. Yan talaga ang aking conclusion. Na yan, yung mga hindi maniniwala, nasa sa inyo na yan. By the way, hindi ako kontra sa inyo ha. Para sa akin, ito ang matatag na savings bank kahit sarado na for the second time. By the way, kaya ako nakakaganito kasi gusto ko malaman ng mga viewers yung kuan ba, yung mga comparability ba. Makikita mo ang difference. Ngayon, di ba, nagsusulputan na yung mga bagong savings bank, yung mga bagong players. Di ba? Halimbawa, City Savings Bank, yung under Aboitiz Group, subsidiary ng Union Bank. Savings Bank yan. May isa pa yung Philippine Savings Bank, subsidiary ng Metro Bank. So, yun. By the way, bigyan ko kayo feedback. By the way, ang Bangko Pilipino walang subsidiary na bank na Universal Bank, to be honest. Kasi mag-a-apply sila ng mag-a-apply sila ng what do you call this? Universal Bank License. We are aware of it. So, ayun. Ang China Bank Savings, latest na yan. Kasi nag-apply sila ng bidding that time. At nagtataka nga ako, bakit Manila Bank ang nabili pa nila? Siguro, in-offeran, tinanggap ng China Bank. Kaya naging China Bank Savings. So, ayun.
May isa pa yung lately, dating rural, pero nag-apply na sila ng license. Itong latest. Hindi makikita sa Manila ito. Davao City based po siya. Siya po yung dating pangalan One Network Bank, then na-convert to BDO Network Bank. BDO Network Bank. Subsidiary siya ni BDO. So kung etong mga sinasabi ko, puro mga subsidiary ng Universal Bank. Sila nagsusupport. So, yun talaga. Kasi baka kung hindi ako magkakamali, duda ko, baka kaya sila nag-apply Universal Bank kasi may plano sila. Ang Bangko Pilipino, kung just in case Universal, gagawa sila ng Bangko Pilipino, kwan siya. Kasi 2 words Ang duda ko lang baka yung nag-apply sila ng Universal Bank ay ihiwalay nila ang Bangko Pilipino na may kasamang pangalan, license na Bangko Pilipino Savings Bank. Or, ito. Bangko Pilipino semicolon ay Universal Bank. Tapos yung isa naman, Bangko Pilipino Savings Bank. So, 4 letters. BFSB. Ito naman, BF. Hindi natin alam kung ano ang plan nila bago nagkaroon ng second closure. Okay, so, yan lang. I therefore conclude that Bangko Pilipino is matatag or stronger, karabang matatag na savings bank kahit sarado na for the second time para sa akin, kahit ikumpara pa sa ibang savings bank yung bago mag-close that time ng 2011. Thank you so much for listening in this video. Good